Nasaan ang talata sa Biblia na nagsasabing ang justification ay naiwawala kapag ang Kristiyano ay nagkasala sa Ten Commandments? Nasaan ang explicit verse ng sinasabi mo na yan? What? Next question. No? Next So, sa makatuwid, Brother Erwin, walang freedom of choice yung tao bago siya naligtas? Ang topic ngayon ay I will prove that salvation is by grace alone, through faith alone, without any works, mga kapatid. Brother Leonard ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong ni Brother Erwin de la Cruz. Proceed ka, bro. Okay, thank you, Brother Leonard. No? So ito ang una kong tanong, Brad. Ano? Ngayon ba, ikaw ba ay ligtas na o under probation pa lang? Alin sa dalawa? Ligtas na ako, bro. Yun po sagot. Okay, so mali pala yung sinasabi ng official doctrine ninyo na ni Ellen White. Mali pala ang sinasabi ni Ellen White doon sa kanyang libro, no? Na sabi niya doon, no man can, however sincere his conversion, should ever be taught to say or to feel that he is already saved. So mali pala si Ellen White doon sa kanyang sinabi na yon. Tama ba? Hindi po siya mali. Okay, Explain. Explain. Mga kapatid, yung pong aming sinasabi na salvation ay hindi po nagtatapos sa justification, mga kapatid. Meron po tinatawag na sanctification. Ang tinatawag na sanctification ng aming paghihintay sa muling pagbabaling ni Kristo. Habang naghihintay, kailangan nating pag-ingatan yung ating justification na binigay ni Kristo, yung binigay niyang righteousness, imputed righteousness. So, kailangan natin Okay, so ginagamit mo yung James 2:24, ano? Na sinasabi doon ay faith without works is dead. Okay? Ang ibig mo ba sabihin dito, no, based dito sa presentation mo, yung works na involved dito ay pagsunod sa Ten Commandments? Yes or no? Yes. Paliwanag. Hindi lang po sa Ten Commandments, kundi sa lahat ng commandments ng ating Panginoon, mga kapatid. So, dahil ito ay ang talagang kalooban ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya. Si Adan at Eva nga, hindi sumunod pinalayas tayo pa kayang mga anak-anak ni Adan at Eva. Kailangan din natin sumunod para maligtas, mga kapatid. Okay. Ito ang tanong ko sa iyo, Brother Leonard. No? Sabi mo, saved ka na. Yet inamin mo sa ating previous debate na hindi mo nasusunod ang Ten Commandments perfectly. Okay, explain. Teka, hindi pa ako tapos. Premise pa lang. Now, ito ang tanong, paano mo nasabing saved ka na, pero hindi ka naman nakakatupad sa Ten Commandments perfectly na sinasabi mong requirement para bago masabing yung pananampalataya ay buhay? Pwede mo ba i-reconcile? Brother Erwin, ang salvation ay nawawala, no? Kapag ka nagkakasala ang isang tao. Pwede kong masabi ngayon na ligtas na ako kasi humingi ako ng tawad sa kasalanan, no? Pero mamaya, masasabi ko bang ligtas pa rin ako? Kung sumuway ako, mamaya. Kung hindi ako sumunod mamaya, paano ko masasabing ligtas pa rin ako? Ang kaligtasan, mga kapatid, nawawala kapag ka nagkakasala ang isang tao. So, ibig mo sabihin, yung kaligtasan na kineklaim mo ngayon, no, ay on and off. Yes. No? Okay, thank you. Now, explain. On and off. Kasi nga, mga kapatid, sin is a transgression of the law. At meron pa rin tayong freedom of choice. No? Pwede ako sumunod sa Panginoon ngayon. No? Pwede rin akong hindi sumunod mamaya. Ano? Nasa sa akin yun, mga kapatid. Huwag nating sasabihin na, ikaw, pagkaligtas ka, kahit anong gawin mong kasalanan mamaya, ligtas ka pa rin. No? Hindi ganun ang kaligtasan, mga kapatid. Tanungin kita, no, Brother Leonard, ikaw ba ay justified na ngayon? Yes or no? Yes, explain. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At sabi pa ng Biblia, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, mga kapatid, no? Kung sino man tatanggap kay Kristo ay magiging born again, So, mga kapatid. Sinasabi mo na sinasabi mo na hindi mo na perfect ang Ten Commandments. And yet sabi mo ay justified ka na. Pero ang sabi ni Ellen White, no? Justification is
His righteousness, Christ's perfect righteousness, is imputed only to the obedient to the Ten Commandments. End quote. Sagot. Paano ngayon mangyayari na justified ka na, and yet ang imputation pala of Christ's righteousness, which is justification, ay nakabase sa pagsunod perfectly sa Ten Commandments? Amen. Can you Sagot. explain? Sagot. Kung nasabi ko man dati na hindi ako ligtas dahil hindi ko nasusunod ang kautusan ng Diyos, minsan nasusunod ko, minsan hindi. Kasi nga, minsan matigas ulo ko mga kapatid. Objection, paano Mr. kung- Moderator. Hmm. Hindi niya po sinasagot ng diretso yung tanong ko. Anong objection, bro? Sige. Okay, Hindi niya 10 po- minutes. I invoke the rules of answering directly Okay, the question. pakiulit nga muna yung tanong mo, bro. Ito ang tanong ko, Brother Leonard, intindihin mo sana at unawain mo, no? Ang sabi mo, justified ka na, Mhm. no? Okay. Pero ang sabi ni Ellen White, Christ's righteousness is imputed Mm. only, no, yun ang condition, only to the obedient to the Ten Commandments perfectly. Tama naman yun. And yet, ang sinabi mo rin ay hindi mo na perfect ang Ten Commandments, Kailan ko sinabi? Which- Doon nakaraan. Wait lang, bro. which negates your justification according to Ellen White. Mm. Tanong, how can you reconcile your admission that you are justified and yet Ellen White says no? Can Okay. you explain? 10 seconds. Proceed 10 seconds. Nung nakaraan, sinabi ko hindi ako nakakasunod dahil matigas ulo ko noon. Paano ngayon nakakasunod ako? Oh. Objection, Mr. Moderator! Sandali, 10 Wait lang, seconds bro. to. Wait lang, bro. Wait lang, bro. Isang objection lang muna. Pero 10 seconds yung ginagamit niya dito, bro, ha? 10 So, seconds ka ginagamit ko. okay. So, ganito. Pwede mo namang kumbaga ulitin yung tanong mo. Pero continuous Kailangan to. natin yung oras eh. Okay, proceed, bro. Time resume. 10 seconds. Alright, ulitin ko ang tanong, Leonard, Kasi hindi ko tinatanong kung narusunod mo na ngayon. Lagi mo akong dinadala dyan Hindi naman yan ang tanong ko Kino-confuse mo Ang tinatanong ko sa iyo, ang sabi ni Ellen White, mai-impute lang yung righteousness si Christ if ikaw ay perfectly obeying the Ten Commandments. Yet sinabi mo, hindi mo na perfect. No? Hindi ko Ngayon, sinabi ang ngayon. tanong, paano mangyayaring justified ka na? Sabi ni Ellen White, hindi. Can you reconcile that? Nape-perfect ko na nga ngayon. Naintindihan mo, Brother Erwin? Minsan nape-perfect ko, minsan hindi. Kailangan nating intindihin mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin na perfect ko na una, bukas, paano kung hindi ko ma-perfect? No? Bukas, paano kung naging matigas ulo ko bukas? Pwede nating ma-perfect ngayon, pwede nating hindi ma-perfect bukas. Depende yan sa ating pagsunod. Mga kapatid. Kung ikaw ay lumabag, sabi mo bukas, no? Sa Oh. Ten Commandments. Okay? Hindi ka pa talaga totally justified dahil nalalabag mo ang Ten Commandments according to Ellen White. Mai-impute lang ang Christ's perfect righteousness sa iyo when you obey the Ten Commandments perfectly. Okay? Yun ang requirement ni Ellen White. Ngayon, paano mangyayari ngayon na ikaw ay sinasabi mong justified ka na, hindi, bukas pala pwede mo rin malabag. Brother Erwin, kailangan mong malaman na yung justification na bigay ni Jesus Christ ay nawawala kapag tayo nagkakasala, mga kapatid, no? Yung justification na binigay ni Kristo sa lahat ng tumanggap sa kanila, pag sila ay bumalik sa kanilang mga kasalanan, nawawala yung justification na yon. Nagiging marumi ulit sila, nagiging makasalanan ulit sila, at nasentensyahan Nasaan ang ulit sila talata ng ngayon? kamatayan. Nasaan ang talata sa Biblia na nagsasabing ang justification ay naiwawala kapag ang Kristiyano ay nagkasala sa Ten Commandments? Nasaan ang explicit verse ng sinasabi mo na yan? Kagaya po ng ating pinapaliwanag dati, hindi ibig sabihin na wala tayong mababasang word for word ay wala na sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, sin is a transgression of the law. Objection, Mr. Moderator! Time stop muna, bro. Objection! Time stop muna, bro, Leonard, ha? So, unahin natin yung objection. Meron namang counter-objection. Hinahanap ko po verse. Okay? Okay? Okay. Explicit verse. Okay, so, ganito. Nag-object yung ating... Wala siyang binibigay na verse. Okay. So, nag-object yung ating affirmative 10 dahil minutes. nag-expect siya ng Bible verse. So, Brother Leonard,
meron kang counter objection or doon Okay, ka na? 10 minutes, 10 minutes. 10 seconds. Proceed ka, bro. Sorry, 10 seconds, 10 seconds pala. Proceed, bro. Okay, mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin na wala tayong mababasang word for word, ay wala na agad sa Biblia itong turo na ito, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sin is the transgression of the law. Next question. And the Next question. wages of sin is May death. Next doon question. ba sa talata na yun na sin is transgression of the law, bibilanggit bang nawawala ang justification doon? May nababasang ganun doon? Meron o wala? Anong ibig sabihin ng Objection, sin is Mr. Okay. Time stop muna, time stop. Ang taang aking... Time stop, time stop. 10 seconds, Bro, 10 seconds. Wait lang ha. So gusto ko lang i-clear, Brother Leonard. Pag meron kang clarification, bro, tumawag ka sa moderator ha, para hindi siya Okay po, sige po. nagtatanong directly dito sa ating kasi siya yung nagtatanong ngayon, ikaw yung sasagot. So ganito, ang objection ng ating affirmative ay patungkol doon sa pagpipilian. Gusto ko munang ipaulit-ulit yung tanong, bro Erwin. Ang tanong ko po, binigay niya kasing talata, sin is transgression of the Lord, 1 John 3:4. Ang tanong ko, meron bang sinabi doon na maiwawala ang justification pag ikaw ay nakakumit ng kasalanan sa law? 10 seconds. Proceed. Yun ang 10 tanong ko. seconds. Etong sagot. Sabi ng Biblia, the wages of sin is death. At hindi ito yung death sa sementeryo, ha? Sin is the transgression Next of the law, question. and the wages of sin is death. Ito yung Next second question. death. Nasaan ang talata, Brother Leonard, na nagsasabi, ang justification ay nawawala pag ikaw ay nakalabag sa kautusan. Hinahanap ko yung talata na nagsasabi ng gano'n, kahit na nga hindi word for word. 10 seconds. Pakita mo sa akin yung talata na yon. Okay, Kung proceed. wala, aminin mo na lang. Proceed 10 10 seconds. Proceed. Brother Erwin, hindi mo lang maintindihan. Ang sabi ko, for the wages of sin is death. At ito yung second death sa Revelation, no? Ito yung dagat-dagat Next ng question. apoy na mawawala Next question na. ano mo, So, existence. nasaan? Uulitin ko ang tanong, ha? Ha? Kasi importante dito, yung talatang nagsasabi ng justification ay naiwawala. Okay? Maraming pwedeng explanation yung binibigay mo, pero hindi yan sumasagot sa tanong ko. Ang tanong ko ito, nasaan ang verse that says, no? Justification is lost the moment Christians commit sin. Nasaan ang verse kahit na hindi verbatim? Ibigay mo sa akin that is talking about justification. Nasaan ang verse? 10 seconds. Ito, Brother Erwin. Kanina ko pa sinasabi, hindi mo lang matanggap. For the wages of sin is death. At ito yung second death sa Revelation, which is the Next question. explanation of your existence. Next question. Last 1 minute. Sabi mo, no, sin is, the wages of sin is death. Oh. Namatay na ang Panginoong Jesucristo sa krus. Mm. May namatay na eh. Yung bang kamatayan ni Kristo na yon doon sa krus, no? Mm. Ay para lang hindi pa sa lahat ng iyong kasalanan? Yes or no? Medyo nalito ako dun sa tanong, ha? Ulitin ko po. Ganito ko lang sasagutin. 10 seconds. 10 seconds ko sasagutin. Okay, 10 seconds. proceed 10 seconds. Para yun sa lahat ng ating mga kasalanan, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero, hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo hihingi ng Next question. kapatawaran. 10 seconds. Hindi yun automatic. Next question. Kung bayad na pala lahat ng kasalanan mo eh. Bakit ka pa may impyerno uli kapag ikay nagkasala? Okay, 10 seconds. Proceed. Past sins yun, hindi future sins. Time. 10 minutes time. 10 minutes time. Sins. Ang topic na pinag-uusapan nila para ngayon ay patungkol dito mga kapatid sa I will prove that salvation is by grace alone, through faith alone, without any works. So affirmative natin mga kapatid, si Brother Erwin, at negative naman yung magtatanong ngayon na bibigyan ko ng 10 minutes. Brother Leonard ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Unang tanong, Brother Erwin. Sabi mo kanina, no? Bayad na lahat ng kasalanan, hindi lang yung nakaraang kasalanan natin, pati na rin yung magiging kasalanan natin in the future, no? Mga kapatid. Brother Erwin, nagkakasala ka pa ba? Yes, sa kautusan ni Kristo. Next question. Okay, Brother Erwin, kahit anong gawin mong kasalanan ba bukas, ligtas ka pa rin? Ang sabi po ng Biblia, those whom he justified, he also glorified.
That is an assurance of justification. Brother Leonard, pakinggan mo ang talata. Huwag kang mag-assume ng sarili mo. Basahin mo ang talata, unawain mo yun. Those who are justified also glorified. Past tense pareho. Paano mawawala justification? Brother Erwin, medyo delikado yung paniniwalang ganyan. Naniniwala ka ba dun sa Romans 6:23 na the wages of sin is death? Yes, of course. Binayaran na nga lahat ng kasalanan ko eh. Colossians 2:13-14 eh. All our trespasses, having forgiven us, all our trespasses, all. Ano pa bang gusto mong salita? Ha? So, ibig Teka, sabihin, di pa ako tapos. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, proceed muna sa objection. He is interrupting me. Bigyan niyo po ako uli ng 20 seconds. Okay, eto mga kapatid, pag wala pa talagang next question, ano talaga yan. So, proceed ka muna, Bro Erwin, sa yung ulit, yung 20 sagot mo. seconds pa, ha? Proceed. Okay. Ang sabi ng Colossians, ang linaw eh. Having forgiven us all our trespasses. Ano pang gusto mong salita, Brother Leonard? Ha? Sinabi ba doon na all past sins only? Hindi. All trespasses. Ano yun? Past, present, future. That's why sabi ng Panginoon Jesucristo, no one can snatch them Next out question. of my hands. okay. Babasahin ko muna bago ako magtanong next question. Ang sabi dito sa Romans 6:23, the wages of sin is death. At ito yung second death revelation, which is the extermination of your existence in the lake of fire. Ngayon ang tanong, mga kapatid, Brother Erwin, kapag ba ikaw ay pumatay ng tao bukas, ligtas ka pa rin? Kunwari lang ha, kung ikaw ba ay papatay ng tao bukas, ligtas ka pa rin? Hindi ba nawawala yung kaligtasan mo? 10 seconds, hindi po ako papatay. No? Kasi nga, sumusunod ako sa utos ni Kristo, magmahal. Pero nakakapatay din ako pag nagagalit ako sa kapwa ko. You see? Pero ligtas Next pa rin question. ako. Yun ang pangako ng Panginoon. So, sabi mo, Brother Erwin, sa makatuwid, nakakapatay ka pa rin ng kapwa mo kapag ikaw ay nagagalit. No? So, nagkakasala ka. Kapag ba ikaw ay nagagalit at pumapatay ka ng kapwa mo, ligtas ka pa rin. Yes! What? Objection! Stop. Okay, objection natin, Brother Erwin. He is interrupting me po. Okay. Bro Leonard, medyo na-interrupt yung ating sumasagot, bro, ha? Sorry bro, Doon sa, hindi ko mapigilan. kaya nga, sa yung reaction, bro, ha? Proceed ka muna, bro Erwin, 20 seconds ulit, bro. Pasok Thank ka. you. Marunong ka pa kasi sa Biblia eh. Yan ang problema mo, Brother Leonard. Ang tao, even Christians, nananatiling makasalanan. 1 John 1:8, 1 John 1:10. No? Paano mo sasabihin Kristiyano, hindi na magkakasala? You see? Sabi nga ng Colossians 2:13-14, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us, nailing it to the Next cross. question. Binayaran lahat dun sa krus eh. Kulit mo naman. Okay, mga kapatid. Ang sabi ni Brother Erwin, ang sabi mo, Brother Erwin, lilinawin ko lang. Ang sabi mo, na kapag ikaw ay nagalit sa kapatid mo at pumatay ka, para na rin pumatay yun, sabi ni Kristo ay ligtas ka pa rin. So, sa makatuwid, kapag ka lumabag ka sa 10 utos na, kunwari, bawal sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, bawal sumamba kay Satanas, bawal magnakaw, bawal pumatay, bawal mag-adultery, ligtas ka pa rin? Answer, hindi ako lumalabag sa 10 Commandments. Bakit? Wala ako sa ilalim noon. Huwag ka makulit. Ang kulit mo eh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, wala kami sa ilalim ng 10 Commandments. Therefore, hindi namin nilalabag yun. Paano namin lalabagin yung kautosang wala kami doon? Hindi mo naunawaan yung simple logic na yun? Ako na ko ba naman? Next question. Okay, mamaya ko na lang talagang didigdigin ito. Ito, next question. Hindi na daw, sabi mo kanina, hindi na umiira lang 10 utos sa mga Kristiyano. Ito ang tanong ko. Ang Diyos niyo po ba, Brother Erwin, ay Diyos pa rin ng Biblia? O iba ng Diyos? Baka outer space universe na yung Diyos niyo. Diyos pa rin ba ng Biblia yung Diyos niyo? That is an absurd question, but yes. Our God is the God of the Bible. Okay, If we ulitin ko yung predestined- tanong. Objection, Mr. Moderator. Okay. Proceed, Bro Objection. Erwin, proceed ka muna sa objection mo. Ano yan? Bro, Mr. Moderator, ino-obstruct niya kasi ako eh. No? Okay. Pakiwarningan niyo po nga siya na control himself. No? Okay. Hayaan niya akong sumagot.
Okay na, Kasi bro. po, pag nagsasalita siya ng ganun, Mm-mm. nadidistract ako, nawawala ako, at natatakluban yung Okay. aking sinasabi. So, eto, gusto ko lang i-remind din kay Brother Leonard na medyo nadidistract na yung ating sumasagot dahil doon sa extra na mga words mo ba. Kung kaya mong mag-mute para maano lang kung hindi mo mapigilan. Sige po. So ganun tayo, bro, ha. Gusto ko lang i-remind sa'yo ulit. So, Brother Erwin, bigyan kita ulit ng 20 segundo, bro, sa pagsagot. Proceed ka, bro. Pakiulit nga po yung tanong, medyo nalimutan ko na to. Okay. Ang Diyos niyo po ba ay ang Ayan. Diyos pa rin ng Biblia? Okay, gets ko na. Okay, answer, yes, of course. That is a very absurd question, Brother Leonard. Lahat ng binigay kong mga statement sa'yo, galing sa Biblia. Even election, even predestination. Oh, gawa-gawa ko ba yun? Sasabi ko lang ba sa sarili ko yun? Galing sa Biblia yun eh. Bakit ayaw mo tanggapin? Next question. Ang Ten Commandments ba ay ang law of the God of the Bible? Again, can you repeat that please? Ang Ten Time stop. Commandments ba Sige. ay law of the God of the Bible? Yes! Law of God of the Bible. Pero yan, law na yan ay para sa mga hindi ligtas. Hindi para sa amin. Ang kulit mo, Brother Leonard. Last time pa tayo dyan sa topic na hindi mo pa rin makuha hanggang ngayon. Ha? Sabi ng Biblia, namatay na kami sa kautusan. We are released from the law. Oh, bakit ginigit mo sa amin yan? So, next question. Sa makatuwid, Brother Erwin, inamin mo na yung Diyos mo ay Diyos pa rin ng Biblia. Inamin mo na yung Diyos mo ay yung Diyos pa rin na kung saan yun yung Diyos ng Biblia. At ang sabi mo, kakasabi mo lang na yung law of God ay ang Ten Commandments. Ngayon ang tanong ko, kung yung Ten Commandments pala ay law of God, bakit sumusuway ka dito? Bakit hindi mo sinusunod? Bakit sinasabi mo na hindi ka nasakop nito? Ito ibig sabihin, hindi ka nasakop ng Diyos ng Biblia? False analogy. Obfuscation. No? Ayaw mo kasing unawain o tanggapin ang sinasabi ko at sinasabi ng Biblia that Christians are dead to the law, released from the law. Therefore, hindi namin sinusuway yan. Kung meron kami nasusuway, ay yun na yung kautusan ni Kristo, the New Covenant, kung saan kami Next question. napabibilang. Naintindihan mo? Okay. Balik tayo sa maubos ang oras dito sa Ten Commandments. Dami-daming pwedeng Balik tayo tanong. sa predestination, mga kapatid. Ang sabi ni Brother Erwin kanina, yun daw Diyos ay pinipili na niya kung sino yung maliligtas at kung sino yung maliligtas bago pa ginawa yung mundo. So mga kapatid, ikaw, Brother Erwin, paano mo masasabi na may freedom of choice pa kung nag-predestination na yung Diyos? Answer. Wala po akong sinabing may free will ang tao nung siya ay hindi paligtas pagdating sa salvation. Ang turo ng Biblia, 1 Corinthians 2:14, the natural person, he is unable to understand the things of the Spirit. Hindi niya maintindihan yun. Hindi siya makakaunawa. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Next question. No? Next question. So sa makatuwid, Brother Erwin, walang freedom of choice yung tao bago siya naligtas? Yes, walang freedom of choice as far as salvation is concerned. Of course, meron siyang choices, no? Earthly choices, alright? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung pagpunta kay Kristo. No one can come to me unless the Father sent me, draws him. No one can come to me unless the Father granted him. Next question. You see? Yan ang sabi ng Bible. Yung bang pagsunod ni Adan at Eva sa utos ng Diyos nung panahon nila, masasabi bang pag sumunod sila ay maliligtas sila o hindi sila mamamatay? Answer, pag sinunod nila yon, yung utos na yon, eternal life. No? Under Maliligtas. probation nga sila nung time na yun eh. Yun ang probation, no? Yung time nila. No? Pero, dahil nga sila ay may free choice, wala pa naman silang corruption nun eh. No? Ay kaya pinili nila yung kasalanan. Kaya naman ang tao, after them, wala nang free choice dahil totally depraved na. Minana lahat yung original sin kay Adam. Teka! Medyo magulo, Brother Erwin. Sabi mo kanina, bago pa magbago yung tao, wala pang free will, wala pang freedom of choice. Bago pa magbago. Di ba?
Di ba sabi mo kanina? No, it's not that. Ulitin natin. Bago ba tumanggap kay Kristo yung tao, may free will na ba o wala? Wala. As far as salvation or things of the Spirit is concerned. Wala siyang free choice. Lahat ng kanyang inclination ay towards sin. He is hostile to God. He cannot submit himself to the law of God. Sabi ng Romans 8:7. You see? Totally depraved ang tao. Unless i-born again siya. Pag born again na siya, hindi na siya totally depraved, but yet, makasalanan pa. So sa makatuwid, kung walang free will yung tao bago pa sila tumanggap kay Kristo, ibig sabihin, yung ginawang kasalanan ni Adan at Eva ay kagagawa ng Diyos. No? Tama, mali? No? Ang sabi ng Biblia, huwag tayong higit sa mga bagay na nasusulat. Ang sabi ng Biblia, pagdating sa kasalanan, it always attributes or connect to the creatures, not God. Okay? God is not the author of evil. Alright? God is not the author of confusion. He is holy, holy, holy. Okay? Kaya, no. Lilinawin ko, Brother Erwin. Ang sabi mo kanina, bago pa tumanggap kay Kristo ang tao, wala pa siyang freedom of choice. 10 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Second cross ng affirmative sa negative. Last stage ng ating rebuttal stage, no, which is yung ating cross doon sa affirmative sa negative. So, Brother Erwin de la Cruz, 10 minutes bro. Your time start now. Thank you, Brother Leonard. So, sabi mo, yung present and future sins mo, hindi binayaran ni Kristo sa krus, no? Patatawarin ka lang. Pero kailangan mo sumunod sa Ten Commandments. Otherwise, pag ikaw ay nakalabag sa Ten Commandments, kailangan hingi mo ng tawad. Ito ang tanong. Kung ikaw ay merong isang unconfessed sin sa Ten Commandments, ikaw ba ay maliligtas? Yes or no? Hindi. Paliwanag. Kasi nga, sumusunod tayo dun sa sinasabi ng Biblia na sin is the transgression of the law and the wages of sin is death. At ito yung second death sa Revelation na extermination of our existence in the lake of fire. Mga kapatid, no? Hindi tayo maliligtas dyan. So, talagang hindi mo pa makiklaim ngayon na ikaw ay saved na to the end. Yes or no? 10 seconds. Makiklaim ko kasi nga humingi ako ng tawad eh. Ang sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ibig mo ba sabihin, no? Ma-assure mo na lahat ng iyong kasalanan, no, na magagawa ay maihingi mo ng tawad perfectly? Ma-assure mo 'yon? Yes or no? 10 seconds. In the past, since kung ako may nagkasalang 1,000 beses Objection, Mr. Moderator! Time stop. 10 seconds po ito. Time stop muna. Objection. Okay. Tingnan ko muna yung objection. Brother Erwin, anong objection Hindi ba? niya sinasagot yung tanong ko eh. Ang sinasabi niya, past sins, hindi yun ang tanong ko. Ang tanong 10 ko, seconds future po. sins. Okay. Wait lang ha. Okay. Baliktad. So, ganito. Brother Leonard, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Wala po. Basta pinapaliwanag ko lang po, 10 seconds po ito. Bahala na po kayong tanggapin nyo, hindi. 10 seconds po ito. Okay. So, ganito yung ating decision mga kapatid. During 10 seconds talaga, either sa kabilang panig, this is true or false, tama or mali. Pero yan yun po yung sagot niya. Bakit hindi niya sinasagot ng direkta yung tanong ninyo? So 10 seconds yan. Brother Leonard, Okay, pakiulit po yung 10 seconds kasi sasagutin ko po ng maayos. Oo. So 10 seconds bro, proceed ka dun sa sagot mo bro. Brother Erwin, kapag tayo humingi ng tawad, mapapatawad tayo yung lahat ng ating nagawang kasalanan kahapon kung 1,000 man yan. Yung 1,000 na yun mapapatawad, pero hindi mapapatawad yung future sins Next natin. question. Ang tanong ko sa iyo, Brother Leonard, maa-assure mo ba na lahat na magagawa mong kasalanan ngayon at to the future, maihingi mo ng confession perfectly? Ma-assure mo yon? Next or no? Yes, paliwanag. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, sumampalataya ka lang kay Kristo at mag-confess ka ng lahat ng iyong kasalanan ay may kapangyarihan talaga ang dugo ni Kristo na patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat eh.
No? All unrighteousness. Ibig sabihin, wala nang matitira kapag ikaw ay napatawaran. No? Wala. Next question. All nga eh. Okay. Naniniwala ka ba, no, na alam ni Kristo yung biblical phrase na Ten Commandments? Naniniwala ka bang alam niya yon bilang siya ay isang Hudyo? Alam niya ba yung biblical phrase na Ten Commandments na binanggit sa Deuteronomy 4:13? Yes or no? Yes! Paliwanag! May nagtanong nga sa kanya, paano ba ako maliligtas? Sundin mo ito. Nag-quote nga siya ng mga nasa Ten Commandments, huwag kang papatay, huwag kang mangangalong. Alam na alam ni Kristo ang Ten Commandments. Siya yung gumawa nun eh. No? Ang sabi sa Colossians 1:16, siya lahat ang gumawa ng lahat ng bagay, including the Ten Commandments. Okay. Ang sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung alam niya yung biblical phrase na Ten Commandments, bakit sa tingin mo hindi niya binanggit dito yon? No? Hindi niya binanggit na you obey my Ten Commandments. Bakit hindi ganun ang sinabi niya? Can you explain that? Okay, explanation. Kasi nga, hindi lang Ten Commandments yung kautusan ng Diyos. Hindi lang nagtatapos sa Ten Commandments. Ang kautusan ng Diyos, maraming kautusan ng Diyos. Pero yung Ten Commandments, ang foundation ng mga kautusan ng Diyos, mga kapatid. No? Kailangan nating maisip yan at maintindihan na sinabi ni Kristo na Nasaan Next ang question. verse na binanggit ng Biblia na ang Ten Commandments ay ang foundation ng kautusan ni Kristo o ng Diyos? Foundation. Nasaan yun? Nasaan Okay. yung verse na yun? Ito yung verse. Pwede bang bigyan akong oras para i-search ko kasi hindi ko memorize eh. 20 seconds lang Mr. yan. Moderator, saglit. Mr. Moderator. Time stop bro, ganito bro. Ganito bro. So, pagpa-stop kasi ng time bro, whether ready ka or hindi, i-on ko talaga itong time na ito. Pero 20 seconds yan bro. Ngayon, maghihintay pa din ako bro ng 20 seconds ha. Proceed ka bro. Banggitin mo lang ang talata, hindi mo na kailangan Payag i-flat. ka ba na hahanapin ko yung tala? Kasi tatype ko lang, No. mahanap ko yun. Sabi mo lang kung di mo po na alam, hindi ako maghihintay sa'yo. Hindi ko memorize yung number, sabihin pero mo yan. Oh, wait lang, wag kayong mag-usap ganito. So again mga kapatid, ang tanong dito, anong ang verse ha? Brother Leonard, 20 seconds bro, sasagot mo. Proceed ka bro. pakiulit nga po yung tanong. Okay, Kasi pakiulit. nakakagulo eh. Pakiulit. Nasaan yung verse that says the Ten Commandments, no, is the foundation of commandments of Christ or God? Foundation, nasaan yun? Proceed. 4 seconds na po yan. Eto, Matthew 22:40. Ito, basahin natin. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ano yun? Ano yun? Ano yung two commandments na yun? Love your God and love your neighbor. Next question. Ano yun? Next question. Kayo na lang po bahala doon. Okay, Ephesians 2:8-9, sabi mo kanina, no? Yung mga yon ay para sa mga Pariseyong walang pananampalataya kay Kristo. Ito, tanong ko sa iyo, Brother Leonard. Ang sabi sa Acts 15:5, no? But some believers, no, who belong to the party of Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. End quote. Ang sabi, believers. Okay? Therefore, aaminin mo ba na nagkakamali ka doon sa explanation mo sa Ephesians 2:8-9? Yes or no? Pwedeng pakiulit yung tanong, medyo malabo Time stop. parang hindi nag-connecta eh. Time stop. Pakiulit lang yung tanong. Okay. So, ulit mo na yung tanong pero naka-time stop to ha. Brother Erwin. Ilang minuto pa po ako, brother? 4 minutes and 21 seconds. Okay. Ulitin ko naka-timestamp. Sabi mo doon sa Ephesians 2:8-9, yun ay para sa mga Pariseyong hindi sumasampalataya kay Kristo o hindi tumanggap kay Kristo. No? Yun ang paliwanag mo doon. Pero ang sabi ng Acts 15:5, okay? But some believers who belong to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Believers, sabi ng talata, na Pariseyo. Tanong, dahil
by virtue of this verse, aaminin mo ba ngayon na mali ang explanation mo sa Ephesians 2:8-9? 10 seconds. Proceed. Mga kapatid, Brother Erwin, walang ka-connect yung sinasabi mo sa Ephesians 2:8-9. Ano? Yung sinasabi Next question. not of works. Next question. Okay. Sabi mo, go and sin no more. Yan ang utos kamo Sabi ni Kristo. Jesus. Wait lang bro. Wait lang bro. Proceed lang, Erwin. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng 1 John 1:8-10, no? Ang sabi, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say we have not sinned, we make him a liar and the word is not in us. End quote. So lumalabas ang mga Kristiyano nakausap, no, ni Juan dito sa kanyang sulat ay nagkakasala pa rin. Kung sasabihin nilang hindi sila nagkakasala, sinungaling sila. No? Paano ngayon mangyayari na sinasabi mong go and sin no more, pero ang sinasabi ng Biblia, ang Kristiyano ay nagkakasala pa rin? That's the question. Okay, paliwanag. Ang ibig sabihin niyan, Brother Erwin, lahat ng tao ay nagrebelde sa Diyos. Walang makakapagsabi na ang isang tao ay hindi nagkasala. Mga kapatid, lahat ng tao ay lumamag sa kautusan ng Diyos, kaya naman lahat tayo ay sentensya, lahat tayo sa kamatayan at second death. Pero kung tayo ay tatanggap kay Kristo, magsisisi, tayo maliligtas. Hindi mo naman pinaliliwanag eh. Ulitin ko ang tanong ha. Ang sabi mo, go and sin no more. Huwag magkasala, perfect na. Perfect Objection! na Objection! Anong objection ng negative? Hindi ako yung author ng sin no more. Ang sabi ko, si Hindi pa nga kasi ako Jesus said. Oh, wait lang Hindi bro. ako. Okay. So, I think ang statement that... Sabihin ko nga yun. Okay. Nakaka-realize. So, bro... Patapusin mo muna yung tanong bago ka mag-object. Okay. Bro Erwin. So, ganito. Wala namang problema dito. Ano lang natin yung tanong ulit. Tuloy lang natin. Pero sinasabi ni Brother Leonard yung salita doon na hindi to sa kanya. Di pa si tapos eh. Inuunahan niya na Okay. eh. So, proceed ka bro. Tanong. Ito. Sige, re-represent. Ang sabi mo, gamit ang sinabi ni Kristong go and sin no more. Pinatutunog mo na kailangan sumunod ang Kristiyano perfectly sa Ten Commandments dahil yun ang requirement. No, wag magkasala. Sabi ng 1 John 1:8-10, no? Kung sino mo magsabing wala siyang kasalanan, sinungaling. Saying na ang Kristiyano talagang nagkakasala pa. Sino ngayon ang nagsasabi sa inyo ng dalawa? Yung 1 John 1:8 o ikaw? Okay, paliwanag. Mga kapatid, talagang sinungaling ang isang tao kapag sinabi niyang hindi siya nagkasala. No? Kasi nga lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Kaya kailangan lahat natin tao, kailangan natin tagapagligtas. Kailangan natin tanggapin si Kristo para tayo ay maligtas. Kasi nga lahat tayo nagkasala, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo nagkasala. Next 1 question. Peter 2:21, sabi mo dito, no? Si Kristo nag-set ng example, sabi mo. Tapos pinatutunog mo na 10 Commandments pag sunod. Yung bang sinasabi dito sa talatang ito na example ni Kristo pagsunod sa 10 Commandments? Yes or no? Yes! Paliwanag! Hindi lang po 10 Commandments. Lahat ng commandments ng Panginoon, yan yung steps to follow natin. Yan ang example na binigay ni Kristo na kailangan nating i-follow. Mga kapatid, no? Kailangan talaga natin sumunod at gawing example si Kristo. Si Kristo yung ginawa niya. Sabi kasi dito sa verse 21, for to this you have been called because Christ also suffered for you. Amen. Leaving you an example. End quote. Amen. Lumalabas yung example pala dito na sinasabi ng talata ay yung suffering ni Kristo. No? Suffering. Aaminin mo ba ngayon na exegetically mali ka? Yes or no? Hindi. Paliwanag. Ang sabi ni Kristo, kung ako ay nagsuffer, magsasuffer din kayo. Ako nga, pinako si Kristo, kayo rin, ipapakulong kayo, yung iba sa inyo, ipapapatay. Sinabi ni Kristo yon na kung si Kristo ay nagsuffer, yung mga tagasunod ni Kristo, magsasuffer din dahil sa kanilang pananampalataya pagsunod kay Kristo. 20 seconds? Ulitin ko na lang. Yung sufferings ba dito, may papakita mo sa verses 20-21 na may binanggit bang 10 Commandments dito? Yes or no?
Babasahin muna natin yan. Bakibasa Yes or nga no? yung nakalagay dyan. Objection. Time stop. Objection. Yes or Affirmative. no? Ang categorical. May mababasa ba tayong 10 commandments dito? Okay, so ang objection dito doon sa yes or no. Brother Leonard, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? Gusto ko lang po kasi hindi ko po memorize ang Bible. Gusto ko pong Okay. linawin kung ano yung pinapatungkol niyang verse. Okay. Gusto ko pong basahin niya. Okay. So, ipapasok kita sa clarification, bro. Pero pag hindi pa to clarify, bro, ni Erwin, doon pa din siya sa tanong. Ulitin ko na ang tanong, Mr. Moderator. Sasagot. Okay. Bro, dito muna tayo, bro, sa clarification ni Wala Leonard. siya na nga gumamit ng verse na yan. Hindi naman sa akin galing yan. Okay. Ba't sasabihin niya, hindi niya alam yung verse. Okay, so- Ikaw nga gumamit niyan eh. Okay. So, yun lang talaga, Brother Leonard, ha? At either you're ready or not dito, bro. Yes or no daw, bro. Sasagot ka ba? Or 10 seconds or Okay, 10 next seconds question. na lang. Okay, proceed. Brother Erwin, kailangan nating sundin lahat ng kautusan ng Diyos, hindi lang 10 commandments, no, para maligtas. Kasi nga yan yung example ni Kristo. Si Kristo ay Next tumupad question. sa 10 utos. Ang tanong ko, meron bang binanggit na 10 commandments? Time. dito? 10 minutes Yes or time. no? 10 minutes time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. So, mga kapatid, dito na tayo sa final conclusion. Ulit, ang ating topic ay patungkol dito, mga kapatid, sa salvation. I will prove that salvation is by grace alone, through faith alone, without any work. So, bibigyan ko ng unang 5 minuto si Brother Leonard ng Seventh-day Adventist. Bilang negatibo, bro, your time start now. Ng gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ulit, no, mga kapatid. Hindi po tayo maliligtas ng puro faith alone lang at grace alone. Mga kapatid, hindi po tayo, wala pong automatic salvation. Meron pong kondisyon ang kaligtasan, mga kapatid, no? Lagi kong inuulit. Ito. Whosoever committed sin, ito nakalagay sa 1 John 3:4. Whosoever committeth sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Ngayon, ang tanong, ano ba ang punishment for sin? No? Ito nakalagay sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Anong klaseng death ba ito? Ito ba yung death sa sementeryo? Ito ba yung unang kamatayan? Hindi. Mababasa natin yan sa Revelation 21:8. Ang sabi dito, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, burns with fire and brimstone, which is the second death. Mga kapatid, yun palang kasalanan, ang punishment pala sa kasalanan o sa pagkakasala ay yung extermination ng ating existence sa lake of fire, which is the second death. Kaya nga sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Mga kapatid, ang sabi pa nga dito sa John 5:28-29. Do not be amazed at this, for a time is coming when all are in their graves will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise. Kailangan talang gumawa ng mabuti. Those who have done what is good will rise to live. And those who have done what is evil will rise to be condemned. No? Ang paggawa ng mabuti ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka susunod dyan, evil ka talaga. Talagang hindi ka talaga maliligtas dyan. Dahil nga masamang tao ka eh. No? Ang sabi dito sa 1 Peter 1:15-16, but just as He who called you is holy, so be holy in you. All you do. No? O in all you do. Sabi ng Bible. So be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. So mga kapatid, napaka-importante na tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi yung salvation, mga kapatid, hindi nagtatapos sa justification. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo, mga kapatid, tayo ay gagawing banal ni Kristo. Ngayon,
habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, mga kapatid, kailangan natin ngayong pag-ingatan yung pagiging banal na yan, yung justification na yan, na binigay ni Kristo sa atin, yung righteousness imputed in us ni Kristo, no? Yung righteousness ni Jesus Christ na imputed in us, kailangan nating pakaingatan yan, na wag madungisan ulit yan ng kasalanan. Ito ang tinatawag na sanctification, mga kapatid, no? Kailangan nating tumigil sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Kung hindi, mawawala yung ating justification, mga kapatid, no? Babalik tayo ulit sa pagiging sentence na naman tayo, na sentensya na naman tayo ng kamatayan. Kailangan na naman nating tanggapin si Kristo, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Justification, para ma-justify tayo ulit. Ngayon, pag ikaw na-justify ulit, pag ikaw nalinisan ulit ni Kristo, kailangan mo ulit pag-ingatan yan kasi nga kapag ka nagkasala ka dyan habang naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo, mawawala ulit yan, mga kapatid. Kaya naman ang kailangan natin gawin ay maging born again. No? Automatic born again po tayo kapag tayo ay justify ni Kristo. Automatic na tayo po ay magiging new creation. Ang kailangan lang natin gawin, wag na tayong magkasala. Kasi nga kapag ka nagkasala tayo, ay talagang mababahiran ulit yan at hindi tayo makakarating sa glorification, mga kapatid. Kailangan talaga natin na sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang sabi nga ni Kristo dito, ang sabi nga ng Biblia dito, 1 Peter 2:21-22, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps, mga kapatid. Kailangan nating i-follow ang example ni Jesus, no? Ay yung steps ni Jesus, kailangan nating i-follow. Ano to? Ito yung He committed no sin and no deceit was found in His mouth. Kapag tayo ay naging born again at naging new creation, kailangan start fresh na tayo. Huwag na nating balikan yung mga ginawa nating kasalanan dati. Dahil matuturingan tayo parang mga aso na kinakain ulit yung ating suka. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Okay, so 5 minutes mga kapatid para sa ating affirmative naman. Your time start now, bro. Irvin. Okay, salamat po sa Diyos. Nandito na po tayo sa conclusion, mga kapatid, no? So iiwanan ko na lang po sa inyo ang pagtitimbang, no? Kung paano yung nasaksihan yung pagtatanong natin at pagsagot ni Brother Leonard, no? Kung siya ba ay consistent, kung may sense ba yung sagot niya, no? Kayo na lang po ang bahala. Pero bibigyan ko lang ng pansin ngayon, itong 1 Peter 2:21. Ang tinutukoy po ba dito, 10 Commandments, sa gagayahin natin no, na example? Hindi. Ang sabi sa verse 20, for what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. 21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Ano ngayon yung example? Ano yung steps na kailangan natin gayahin kay Kristo? Yung suffering. Christ also suffered for you. Yun din yung sinasabi dun sa taas na when you do good and suffer. Ha? Walang 10 commandments dyan. Ano na naman ang lumalabas? Imagination na naman ang lumalabas, mga kapatid. Naku, yan talagang problema ng SDA. Ano? Dahil po yan sa investigative judgment nila talaga, mga kapatid. Ito nga investigative judgment, nagsimula sa imagination eh. No? Kaya nga ganyan ang doktrina talaga ng SDA. No? Diyan pa lang malalaman, Leonard, kung ligtas ka, hindi mo pa masasabi. Tapos sasabihin mo ngayon, kaya mong i-assure, may confess mo lahat yung sins mo? Ha? Talaga? Yan ba ay katotohanan? Paniniwalaan niyo po ba yan, mga kapatid? Hindi po. No? Tayo po ay nasa sound mind. No? Alam po natin siya ay nagsisinungaling. No? Yung pagsasabi dito na you are, malalaman sa IJ kung sila ay worthy. Yan na po yung works, mga kapatid. Kaya yung mga SDA na deluded, nakala nila salvation by grace alone through faith alone sila. Hindi. Talagang tama si Leonard na yan talaga ang doktrina nyo. Faith and works of the law. Okay? Yang worthy na yan ang nagpapatunay. Okay? Kaya nga ang sabi ni Ellen White, no? His righteousness is imputed only to the obedient to the 10 commandments perfectly. Okay? Hindi ka pa mabibigyan ng imputed righteousness kung hindi mo mape-perfect ang 10 commandments. Tanong, paano na-justify si Brother Leonard? Eh, hindi niya pa nape-perfect. You see?
Sino ngayon nagsasabi sa kanila totoo? Itong Ellen White o siya? No? Kita nyo inconsistency doon? Kasi nga, ang sabi ni Ellen White, man could be saved only through obedience to the Ten Commandments. Ha? Works of the law. No? Ngayon, yung sinasabi niya, no, sa justification, maiwawala ba? Hindi. For those whom He foreknew, He also predestined. For those whom He predestined, He also called. And for those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. All past tense. All done deal. Hindi maiwawala kailanman ang justification. No? Kung ikaw ay itinuring na anak ng Diyos, no? Hindi mawawala yung pagkaanak na yan. Wala kang mababasa sa Biblia na process of an adoption. Walang ganon. Pag ikaw ay anak, anak ka na. No? Kasi nga, binayaran lahat ang kasalanan. Forgiven us all our trespasses. Hindi matanggap ni Leonard, no? O sino nilalabanan niya? Yung Biblia. No? Pinipilit niya yung sa kanya kahit na unbiblical. No? Kaya nga sabi, we are not under the law. Sinabi ba natin wala tayong kautusan? Hindi. Sabi natin, we are now under the new covenant. May bagong kautusan na nag-govern sa Kristiyano. Hindi na yung lumang kautusan. Kaya yung mga strawman argument ni Leonard na pwede nang pumatay, pwede nang magnakaw, pwede nang mangalo niya, walang ganun. No? Kasi nga po, tayo nasa new covenant. Bakit po without works? Para walang makapagmalaki. Yan ang sabi ng Biblia. No? Kaya nga ini-exclude yung works, no? Lalo na yung works of the law, para walang maipagmalaki. Dahil kung ikaw ay maliligtas dahil sa pagganap ng Ten Commandments at perfect confession, may pagmamalaki ka. No? Ang sabi ng Biblia, hindi. God chose so that no human being might boast. Let the one who boasts, boast in the Lord. No? Kaya nagpipredestinate ang Diyos, siya namimili for salvation, na assured salvation, to the praise of His glorious grace for His own glory, not yours. Okay? That's why salvation is by grace alone, through faith alone. Paniwalaan mo yan, kapatid. No? Yan ang totoong salvation. Hindi yung unstable salvation ng SDA o kung sino-sino pang ibang mga kulto. No? Yan ang salvation na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Tanggapin mo ang kanyang pagkamatay na pagbabayad ng lahat ng iyong kasalanan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless po.